Nagkagulo naman ang mga pasahero ng LRT kanina matapos umusok at hindi bumukas ang pintuan ng isang tren. 4 na pasahero ang sugatan sa Tulacan at Palyahan. Saksi si Steve Dailisan. Nagkabalyahan, nagkatulakan. Yan ang nasaksihan kanina ng mataranta mga pasahero ng LRT sa UN Avenue Station kaninang umaga matapos biglang magkausok sa loob ng tren. Kwento ng mga pasahero, pininduto nila ang emergency exit button na siyang bubukas sa mga pinto ng tren. Pero di raw ito bumukas kaya pinagbabasag nila mga bintana. 4 na pasahero ang nagtamo ng sugat at galos sa kamay at paa na agad ding nilapatan ng pangunang lunas sa klinik ng Central Station. May mga nakalabas na po na mga lalaki po. Tapos nung kami na po yung nasa tuktok po ng bintana na dalawa po kaming babae. Saka naman po nila pinagtatadyakan po yung bintana. Tapos bumagsak po yung bintana po. Kasama po kami nun. Nakasentro ang pag-iimbestiga ng pamunuan ng LRT doon sa umusok na brake pads nitong tren na ito. Pero kabilang doon sa kanilang inaalam ay kung bakit hindi bumukas ang pintuan ng tren sa kabila ng pagpindot dito sa emergency exit button. Paliwanag ng LRTA, nag-jam daw ang brake pads kaya ito umusok. Pero regular naman daw sumasailalim sa maintenance check ang mga tren bago bumiyahe. Nagpanik na nga yung ating mga pasahero. Plus the fact na parang nagkaroon ng spekulasyon doon sa loob na may parang narinig sila na baka sumabog. Ayon sa pamunuan ng LRT, dahil wala naman daw problema sa makina ang umusok na tren, pag napalitan na mga nabasag na bintana at nasirang brake pads, pwede na raw itong bumiyahe ulit. Sa 28 tren ng LRT, 12 ang kabilang sa first generation ng LRT o yung tren na may 3 dekada nang ginagamit. Gusto mang pagpahingahin, problema naman kung magkukulang sa tren. Pagka naka-acquire tayo ng mga bagong rolling stock, therefore, pagpapahingahin natin ito. Kaya lang at the moment, kailangan din natin silang gamitin. Isa pa, may panukala na ganyan na. Meron tayong third generation, bakit hindi na lang pagpahingahin ito? Ang problema sa ganung proposal, mabubugbog naman yung ating mga bagong tren. Pag hindi mo gagamitin ito, kailangan din nila ng karelyebo. Ako, si Steve Dailisan ng inyong saksi. At kapapasok lang po na balita, magtataas ng presyo ng produktong petrolyo ang Chevron. Simula alas 6 ng umaga bukas, 70 sentimo kada litro ang kanilang dagdag sa kada litro ng premium gasoline. 85 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng regular gasoline. Tataas din ng 40 sentimo kada litro ang presyo ng diesel habang 20 sentimo ang dagdag sa kerosene. Ang price hike ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Huling-huli naman sa CCTV ang aktwal na pagnanakaw sa isang kainan sa Quezon City. Dakunan din ng surveillance camera ang pag-atake ng Basag Kotse Gang. May sa exclusive si JP Soriano. Sa kuha ng CCTV camera ng isang restaurant sa Quezon City, huling-huli ang babaeng ito habang ninanakaw ang bag ng isang customer na nakapatong sa isang upuan. Pero walang nakapansin sa mga customer. Pasimple kasing lumapit ang sospek sa bag, sabay ayaw sa hilera ng mga silya. Maya-maya pa, bigla niyang kinuha ang bag habang tinatakpan ng bitbit ng sweater. Tumayo ako, biniling ko yung bag ko doon sa kasama ko. Nandun ako sa buffet table, tumayo din pala yung iba kong kasama. Mahigit 20,000 piso ang laman ng bag kasama na ang 3 cellphone, digicam at iba pang mahalagang dokumento gaya ng passport. Paniwala ng QCPD, sa lisigang nasa likod ng mga nakawan sa mga restaurant sa gitna ng sunod-sunod na graduation. Kahit ano pong ginagawa na, they should bear in mind na kahit na po sa loob ay maging security cautious pa rin sila. Talamak din daw ang pagnanakaw ngayon ng Basag Kotse Gang, gaya na makikita sa kuhang ito ng CCTV camera sa Quezon City pa rin. Bago ang krimen, makikita ang ilang beses na pag-iikot at tila pagsasurvey ng 2 lalaking sakay na motorsiklo sa bibiktimahing kotse. Maya-maya, bumaba ang isa sa mga sospek. May kinuha sa motorsiklo, binasag ang salamin ng sasakyan. Isang bag ang tinangay nila bago mabilis na pumuslit sa kanilang motorsiklo. Nitong Enero at Pebrero, ayon sa NCRPO, umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng theft o pagnanakaw sa Metro Manila, kasama na ang mga gawa ng Salisigang at Basag Kotse Gang. Mababa man ito kumpara noong nakaraang taon, pinapayuhan pa rin ng publiko na huwag iiwan ang mga mahalagang gamit kahit pa sa loob ng inyong sasakyan. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Saksihan ba maya? DepEd may alok na summer job ilang para sa mga kabataan. Mga requirement alamin. At ang simbolong pasok na rin sa Oxford Dictionary. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.